Merong po nagbayad sa akin ng bounced check. Ano po ang steps na dapat ko pong gawin kasi gusto kong kasuhan yung tao? Supplier ko po siya sa negosyo. Ayan, naku, laging problema yan, mga bouncing check. Ano nga ba ang pwedeng gawin? Attorney Mary. Very common nga. At according to Attorney Dos, very common to kahit dito sa amin sa Tacloban. Pero before po kayo magsampa ng kaso, advocate po kasi ako ng wag munang magsampa ng kaso hanggat kaya. So, ang gusto ko sanang ipahatid kay Miss Lobo is kausapin mo muna yung supplier. Pag hindi po talaga siya hindi talaga siya magbigay ng pera or hindi pa rin siya gumawa ng cheque na hindi tumatalbog, ito po ang pwede niyong gawin, step by step. First, mag-send ka po ng formal demand letter. Importante po to. Hindi po yung message lang sa Messenger or sa Viber or sa Telegram. Dapat po formal po na demand letter. Usually, pwede kayong humingi ng tulong sa isang abogado. Magbigay ng formal letter sa iyong supplier na nagsasabi na nagbibigay detalye ng tumalbog na cheque at humihingi ng agarang pagbayad. Siguraduhin na may kopya ka ng lahat ng komunikasyon. Yun ang first step. Gumawa ng demand letter, tapos magpa-receive ka. Dapat meron kang ebidensya na na-receive nung supplier mo na na-receive yung demand letter. Yung pangalawa, tipunin ang lahat ng ebidensya na maaaring magpatunay na alam ng iyong supplier ang kakulangan sa pondo ng cheque, tulad ng mga abiso mula sa bangko o bank notifications at anumang komunikasyon sa pagitan mo at ng iyong supplier tungkol sa issue. Pangatlo, kung hindi pa rin siya magpaalantad as in matigas talaga ang kanyang puso at saka ulo, ito na yung pangatlo, file a complaint. Kung hindi ma-resolve ang issue, maaari ka nang maghain ng reklamo sa tanggapan ng piskal ng lungsod o lalawigan. Kakailanganin mong isumite ang iyong ebidensya, kabilang ang bumalik o tumalbog na cheque at anumang mga abiso mula sa bangko. Tapos, yun lang actually yung tatlong magagawa mo. Yung pang-apat, yung piskal na yung magtatrabaho. Pag nakita ng piskal na may merit ang iyong reklamo, ihahain niya to sa korte gamit ang paggawa ng impormasyon. Tapos doon na mag-start yung legal. Okay. Very good advice from Attorney Mary, and I admire you for being an advocate of settlement muna. So, unang-una, kausapin mo muna yung supplier mo. Pangalawa, padalhan mo ng demand letter. Baka sakaling, sige na nga, may demand letter na. And then, pangatlo, ito lang ang gusto kong itanong, Attorney Mary. Kasi baka hindi po alam nung mga nanonood po sa atin. Usually kasi pagka alam nilang kasuhan, ang una nilang naiisip, barangay. Eto po ba, kapag po bouncing check, ay dadaan pa po ba sa barangay o hindi na? Lahat po pwedeng idaan sa barangay basta yung penalty hindi mag-i-exceed ng pagkakulong ng 1 year o di kaya ang multa ay hindi lalampas ng 5,000. Tapos sa katarungang pambarangay law, yung penalty kasi ng bouncing check is 1 year, not more than 1 year. 30 days to 1 year. So, pwede siya sa katarungang pambarangay. Tapos, basta yung amount hindi lalagpas ng 200,000 pesos. Kasi, di ba maganda rin, Miss Annie, no, na you tried na kausapin, baka That's naman correct. Sakaling sa barangay, mag-give in na rin siya. Okay, thank you so much, Attorney. Napakaganda po ng inyong advice. So, pagka wala pong nangyari, pumunta na po kayo sa fiscal at mag-file na po kayo ng criminal complaint.